Alam ba talaga ng baby mo na mahal mo sila? Ginagawa mo ang lahat ng tama, pinapakain mo siya, kinakarga mo, gigising ka ng 3:00 ng madaling araw kahit na bawat selula ng iyong katawan ay humihingi ng pahinga. At sa kabilang dulo ng iyong isipan, isang tanong ang unti-unting bumabalik sa iyong isipan. Totoo bang nararamdaman ng anak ko ang pagmamahal ko? Gusto kong huminto muna kayo rito dahil ang ibabahagi ko sa inyo sa susunod na mga minuto ay maaaring lubos na magpabago sa pananaw ninyo sa inyong sanggol at sa pananaw ninyo sa inyo. Naritong isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga batang magulang. Ang pagmamahal para sa isang sanggol ay hindi isang damdamin, ito ay isang wika. At tulad ng anumang wika, kailangan itong bigkasin sa paraang talagang mauunawaan ng iyong sanggol. Kung hindi mo ito sasabihin sa tamang paraan, maaaring hindi ito matanggap ng iyong sanggol kahit na ibigay mo na ang lahat ng iyong makakaya. Pero narito ang nakakakagulat na bahagi. May 7 partikular na bagay, 7 simpleng pang-araw-araw na kilos na natukoy ng neuroscience at developmental psychology bilang kung ano talaga ang maituturing ng mga sanggol bilang pagmamahal. Hindi lang pag-aalaga o pag-aalay kundi pagmamahal. Karamihan ay 2 o 3 lang ang nagagawa nang di alam na may iba pa. Dito, malalaman niyo ang 7. At ang pinakamahalaga, mauunawaan mo kung bakit ito gumagana at ang epekto nito sa utak ng sanggol kapag ginawa mo ito. Dahil kapag naunawaan mo na ito, ang mga kilos na ito ay hindi na magmumukhang payo lamang. Magiging katulad sila ng isang pag-uusap, isang tunay at malalim na pag-uusap sa pagitan mo at ng iyong sanggol na nagaganap mula pa sa simula. Wala ka lang talagang sapat na salita para pangalanan siya. Bago tayo dumako sa mga detalye, may isang mahalagang bagay na kailangan mong maunawaan tungkol sa utak ng iyong sanggol. Pangako ko na gagawin ko itong simple dahil talagang nakakaakit ito kapag nakita mo talaga. Sa pagsilang, ang utak ng iyong sanggol ay mga 25% pa lamang ang nabubuo. 25% lang ang natitira, ang emosyonal na pagproseso, ang kakayahang kontrole ng sarili, ang mga pundasyon ng tiwala at seguridad. Lahat ng yan ay itinatayo ngayon sa totoong oras. At sinong nagtatayo nito? Ikaw, ang iyong pang-araw-araw na kilos, ang iyong mga tugon, ang iyong presensya. Sa neuroscience, mayroong konsepto na tinatawag na prinsipyo ng resiprosidad na binuo ng mga mananaliksik sa Harvard Center on Child Development. Ang ideya ay ito, sa tuwing ang iyong sanggol ay gumagawa ng tunog, kilos, ekspresyon ng mukha at ikaw ay tumugon, literal mong kinukunan ng kanilang utak. Naglalatag ka ng mga koneksyon sa neural na huhubog sa kung paano niya nararanasan ang pagmamahal, koneksyon at seguridad sa buong buhay niya. Pero narito ang hindi napapansin ng karamihan sa mga magulang. Hindi ang mahahalagang sandali, hindi ang mga perpektong inayos na litrato, hindi ang mga mamahaling laruan, kahit ang mga oras na ginugugol sa pag-iisip kung tama ba ang ginagawa mo. Ang mga simpleng kilos, araw-araw at maliliit na sandali ang bumubuo sa 7 gawaing ito. Bawat isa ay nagbibigay ng hudyat sa umubunlad na utak ng sanggol na nagsasabing, ligtas, nakikita at mahal ka. At kapag ang signal na ito ay patuloy na ipinapadala, araw-araw, may kahangahangang nangyayari. Hindi na lang basta nararamdaman ng iyong sanggol na mahal siya, nagsisimula na rin siyang magtiwala sa mundo. Nabubuo niya ang tinatawag ng mga psikologo na ligtas na pagkakabit at ipinapakita ng pananaliksik na ang mga sanggol na may ligtas na pagkakabit ay lumalaking mas may kumpiyansa, mas matatag sa emosyonal na aspeto at mas may kakayahang makisalamuha. Kaya kapag ginawa mo ang mga bagay na ito, hindi lang para sa sanggol mo ang nagagawa mo mabuti ngayon. Ikaw ang humuhubog kung sino siya habang buhay. Dumako tayo sa unang punto. Tingnan mo siya na parang siya lang ang tao sa kwarto. Mukhang simple lang o marahil halata pa nga, pero sana'y manatili ka rito dahil magugulat ka sa kung ano talaga ang mangyayari kapag ginawa mo ito. Hindi pa nakakaintindi ng mga salita ang iyong sanggol. Hindi niya kayang sumunod sa isang usapan, magbasa ng senyas o umintindi ng isang konsepto. Ngunit may isang bagay na talagang pambihira para sa kanya mula pa noong mga unang araw ng buhay. Ang pagbabasa ng mga mukha, lalo na ang mukha mo. Natuklasan ng mga mananaliksik na mas gusto ng mga bagong silang na sanggol na tumingin sa mga mukha kesa sa halos anumang iba pang visual stimulus. At hindi basta-basta mukha. Sa iyong naririnig at nararamdaman na nila ng ilang buwan bago pa man sila isilang. Kapag tinitingnan ka ng iyong sanggol, hindi ka lang basta nakikita. Binabasa ka niya, sinusuri niya ang iyong mga mata, ang iyong mga ekspresyon, ang iyong enerhiya at humuhugot siya ng mga konklusyon mula sa mga ito. At narito ang bahaging talagang nagiging interesante.
Kapag nakipag-eye contact ka sa iyong sanggol at mainit, nakabuka at presente ang iyong muka, naglalabas ang utak ng iyong sanggol ng oxytocin, ang bonding hormone, ang love chemical, ang parehong hormone na bumaha sa iyo noong una mo siyang karga. Nangyayari rin ito sa loob niya dahil sa iyo, dahil sa mga mata mo, pero narito ang kabilang panig ng barya at mahalaga ito. Kapag ang mga sanggol ay tumingin sa isang patag, ginulo o walang emosyong muka, kahit sa loob lamang ng ilang minuto, ipinapakita ng mga pag-aaral na sila ay mahahalatang nababagabag. Nagsisimula silang gumawa ng mga tunog, iunat ang kanilang mga braso at maghanap ng sagot. At kung hindi nila ito maintindihan, isinasara nila ang kanilang mga sarili. Lumalayo sila sa kanilang mga sarili. Ito ay naipakita na sa tinatawag na eksperimento sa frozen face. Kung hindi mo pa ito napapanood, lubos kong inirerekomenda na panoorin mo ito pagkatapos ng video na ito. Ipinapakita nito sa totoong oras kung gaano umaasa ang mga sanggol sa iyong emosyonal na pagtugon para sa magandang pakiramdam. Anong ibig sabihin nito sa praktikal na mga termino? Kapag pinapakain mo ang iyong sanggol, subukang ibaba ang iyong telepono kahit ilang minuto at tingnan lamang siya. Hayaang maging malambot, mainit at presente ang iyong mukha. Kapag tumingala siya sa iyo at tumingala siya, tumingin ka pabalik sa kanya. Tumitig, ngumiti at ipakita mong nakikita mo siya. Ang pagtitig na ito sa iyong sanggol ay kitang-kitang pagmamahal. Pangalawa, kausapin siya palagi sa lahat ng bagay. Alam kong medyo nakakahiya na magkwento ng umaga mo sa taong di naman makakasagot. Palitan natin ang lampin mo habang nakatitig ang iyong sanggol gamit ang kanyang malalaking mata. Pero narito ang tunay na nangyayari habang nagsasalita ka. Bawat salitang binibigkas mo ay tumatama sa utak ng iyong sanggol na parang isang buto. Hindi pa niya naiintindihan ang kahulugan, ngunit pinoproseso na niya ang ritmo, ang tono, ang kayarian ng wika. Iniuugnay nito ang tunog ng iyong boses sa mga damdamin ng kaligtasan at pagiging malapit. At kasabay nito, binubuo niya ang tinatawag ng mga mananaliksik na arkitektura ng wika, ang balangkas ng neurological na magbibigay daan sa kanya balang araw upang makaunawa at makapagsalita. May isang malaking pag-aaral na kadalasang tinatawag na 30 milyong word gap at ito ang pangunahing konklusyon. Ang mga sanggol na mas madalas kausapin sa kanilang mga unang taon ay nagkakaroon ng mas malakas na kasanayan sa wika, kognitibo at emosyonal. Hindi dahil sa sinasabi, kundi dahil sa kinakausap. Kinakausap bilang isang tao, tinatrato bilang isang taong mahalaga ang presensya. At narito ang bayayad, ngunit makapangyarihang bagay tungkol sa pakikipag-usap sa iyong sanggol. Ito ay nagpapabatid ng isang bagay na lampas sa wika. Sabi nito, nakikita kita, isinasama kita, karapat dapat kang makausap. At para sa isang maliit na tao na nagsisimula pa lamang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay sa mundo, ang mensaheng ito ang siyang tunay na mahalaga. Kaya magsalita ka habang binabago mo ito, kumanta habang pinapakain mo ito, ilarawan ang iyong ginagawa, ang iyong nakikita, ang iyong nararamdaman. Hindi nito kailangan maging napakatalino o detalyado. Kailangan mo lang maging ang taong mainit na ito ng iyong atensyon at boses sa kanya dahil ang boses mo ay hindi lamang isang tunog para sa kanya, ito ay tahanan. Pangatlo, tumugon sa niya mga yak sa bawat pagkakataon. Alam kong maaring mukhang kontrobersyal ang isang ito Maaring narinig mo na ang payo na huwag silang padalos-dalos sa tuwing umiiyak sila, kundi hayaan na lang muna sila sandali. At gusto kong sagutin niya ng direkta dahil napakalinaw ng agham dito at maaari nitong lubos na mapapanatag ang iyong isipan. Hindi mo maaaring ipagwalang bahala ang isang sanggol na wala pang 6 na buwang gulang. Hindi ito isang opinyon, ito ay sikolohiya ng pag-unlad. Sa yugtong ito, ang mga sanggol ay wala pang konsepto ng manipulasyon. Hindi sila umiiyak para kontrolin ka. Umiiyak sila dahil ang pag-iyak lang ang tanging paraan nila ng komunikasyon. Ito lang ang paraan para masabi nila, may kailangan ako. Hindi ako komportable, natatakot ako, kailangan kita. At kapag tumutugon ka ng palagyan, mainit at maaasahan, may kakaibang nangyayari sa utak ng iyong sanggol. Nagsisimula siyang magkaroon ng tinatahog na ligtas na base, isang panloob na pakiramdam na ligtas ang mundo na kapag kailangan niya ng tulong, darating ang tulong na hindi siya nag-iisa. Ito ang pundasyon ng tiwala at ang tiwala ay pundasyon ng pagmamahal. Narito ang nakakakagulat na bahagi. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga sanggol na ang pag-iyak ay palaging tumutugon sa mga unang buwan ay mas nababawasan ang pag-iyak habang sila ay lumalaki, hindi mas madalas dahil natutunan nila na gumagana ang kanilang mga senyales na sila ay dinirinig at ang seguridad na ito ay nagbibigay daan sa kanila na mag-relax sa mundo sa halip na patuloy na lumapit sa kanila sa gitna ng pagkabalisa. Pero may gusto kong aminin dahil itong totoong buhay.
Minsan, hindi ka agad makakapunta doon. Minsan, kapag nasa kalagitnaan ka ng isang bagay, aabutin ka ng 1 minuto. Minsan, ikaw ay pagod at nabibigatan at kailangan mo munang huminga sandali bago tumugon. Normal lang ito. Ang pananaliksik ay di tungkol sa perfeksyon, kundi sa pagkakapare-pareho at pangkalahatang kalakaran ng libu-libong ugnayang nagsasabing, naririnig kita, paparating na ako. Ang mensaheng ito ay pag-ibig sa pinakadalisay na anyo. Pang-apat, at ito ang pinaka-nakakagulat, ilarawan ng iyong mga kilos. Samahan mo ko rito dahil ito ay banayad, mulit napakalakas. Alagi mo nalang hinahawakan ng sanggol mo. Binubuhat mo, pinapaliguan, binibihisan, pinapakain. Ngunit may isang maliit na pagsasaayos na maaari mong gawin na magbabago sa ordinaryong paghawak tungo sa isang bagay na makabuluhan sa neurolohiya. Pangalanan ito, simple, malumanay, sinasabi bago o habang nakikipag-ugnayan. Narito kung bakit ito mahalaga. Ang mga sanggol ay ipinapanganap na may tinatawag na high startle response. Ang kanilang nervous system ay lubos na sensitibo at ang isang hindi inaasahang paghawak ay maaaring magdulot ng stress kahit na ito ay mapagmahal. Ngunit kapag inaasahan ang paghipo, kapag ito ay may kasamang verbal na senyales, iba ang pinoproseso nito ng utak. Ito ay ikinategorya bilang ligtas, intensyonal at konektado. Ang ginagawa mo sa pagsasalaysay ng iyong paghawak ay pagbuo ng isang bagay na tinatawag na kamalayan sa katawan at koregulasyon. Itinuturo mo sa iyong sanggol na ligtas ang kanilang katawan, na ligtas ang pakikisalamuha sa iyo at na matulungin ka sa kanilang pisikal na karanasan. At ang kombinasyong ito, mas naantig na boses, mas maraming eye contact, ay lumilikha lang isa sa pinakamakapangyarihang bonding signal na matatanggap ng utak ng isang sanggol. Meron ding tinatawag na skin-to-skin contact, direktang contact sa pagitan ng iyong balat at ng balat ng iyong sanggol na malawak ang pinag-aralan sa mga sanggol na wala pa sa panahon ngunit naangkop sa lahat ng mga bagong silang. Napatunayan na ang pagdikit ng balat sa balat ay nakakapag-regulate ng tibok ng puso, temperatura at antas ng cortisol, ang stress hormone ng sanggol. Ang mga sanggol na nakikinabang sa regular na pagdidikit ng balat ay hindi gaanong umiyak, nakakatulog ng mas maayos at nagpapakita ng mas matibay na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang. Ang paghawak ay hindi lamang ginhawa, ito ay komunikasyon. At kapag pinagsama mo ito sa iyong boses at atensyon, ito ay nagiging isang bagay na malinaw na nakatandaan ng utak ng iyong sanggol bilang pagmamahal. Ikalimang punto, ulitin mo ang kanyang mga ekspresyon. Gawin mo ang ginawa niya. Napakasimple lang nito na parang isang laro lang. Pero pagdating sa pag-unlad, isa ito sa pinakamalalim na bagay na magagawa mo. Kapag gumawa ng mukha ang iyong sanggol, gawin mo rin ang parehong mukha. Kapag gumawa siya ng tunog, ulitin mo ito. Kapag inilabas niya ang dila niya, at oo, ginagawa iyon ng mga sanggol mula ilang linggo pa lang ang edad, ginagawa rin nila iyon. Kapag nungingiti siya, parang mas gumanda ang mundo. Dahil para sa kanya, yun lang talaga. Itong tinatawag na salamin, ang paglalaro ng mga salamin. At may nagagawa itong kahanga-hanga para sa umuunlad na pagpapahalaga sa sarili ng iyong sanggol. Hindi pa alam ng iyong sanggol kung saan sila nagtatapos at kung saan ka nagsisimula. Nagsisimula pa lamang niyang maunawaan na siya ay isang hiwalay na tao na may sariling katawan at mga karanasan. At isa sa mga pangunahing paraan upang maunawaan niya ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng pag-obserba sa iyong reaksyon sa kanya. Kapag may ginawa siya at ibinabalik mo ito sa kanya, para mo na ring sinasabi, nakita ko ang ginawa mo, kinikilala ko, umiiral ito, mayroon kang buhay. Maaring parang pilosopikal ito at sa isang paraan, totoo nga, ngulit ito rin ay lubos na praktikal. Ang larong pang-mirror ay bumubuo ng tinatawag ng mga psychologist na emotional resonance, ang pakiramdam ng tunay na pagkakaintindi ng ibang tao. At ang mga sanggol na nakakaranas ng palagiang pag-mirror ay nagkakaroon ng mas mahusay na emosyonal na regulasyon, mas mahusay na mga kasanayan sa pakikisalamuha at mas malaking kapasidad para sa empatiya sa kalaunan. At narito ang napakagandang bagay. Ang larong ito ng pag-mirror ay likas na masaya. Kapag ginagawa mo ito, naglalaro ka, nakikipag-ugnayan ka, at magugustuhan ito ng iyong sanggol. Obserbahan mo ang mukha niya sa susunod na gawin mo iyon. Ang kasayahang ipinapakita niya kapag sinuklian mo ang kanyang mga ekspresyon ay isa sa pinakadalisay na pagpapakita ng kagalakan makikita mo kailanman. Ngunit, narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga magulang tungkol sa paglalaro gamit ang salamin. Gumagana ito sa magkabilang direksyon. Ang iyong sanggol ay nagpapakita rin ng sarili mong imahe pabalik sa iyo.
Inoobserbahan niya ang iyong mga emosyonal na estado at sinisimulan niyang i-calibrate ang sarili niyong mga emosyon ng naayon. Kapag kalmado ka, mas kalmado ang pakiramdam niya. Kapag kinakabahan ka, nararamdaman niya yun. Kaya naman ang sarili mong emosyonal na regulasyon, ang paghahanap ng mga sandali para huminga, para mag-reset, para maging presente, ay hindi lamang mabuti para sa'yo. Direktang mabuti ito para sa iyong sanggol. Ikaw ang kanyang emosyonal na salamin at iyon ay isang bagay na maganda, mapagpakumbaba at makapangyarihan ng sabay-sabay. Ang 6 na punto, lumika ng mga ritual. Hindi kailangan maging detalyado ang isang ritual. Hindi naman kailangan maging perpekto para sa social media. Pwedeng kasing simple ng simula ng paliligo, parehong kanta, salita at sunod-sunod. O ang pagkarga sa sanggol bago matulog, parehong posisyon, tunog at init. Narito kung bakit mas mahalaga ito kaysa sa tila. Ang mga sanggol ay nabubuhay ng buo sa kasalukuyang sandali. Wala silang nakaraan na maaala at wala silang hinaharap na mahulaan. Hindi ba? Mula sa kanilang pananaw, ang mundo ay isang patuloy na daloy ng mga bagong sensasyon at karanasan at maaari itong maging napakalaki. Ang ginagawa ng mga ritual ay lumilika ng mga isla ng prediksyon sa loob ng daloy na ito. Mga sandaling nagsisimulang makilala, asahan at maramdaman ng nervous system ng iyong sanggol na parang nasa bahay lang siya. Para sa isang sanggol, ang pagiging mahuhulaan ay seguridad. At ang seguridad ang lupang pinagmumulan ng pagmamahal. Mayroon ding tinatawag na classical conditioning, isang napaka-basic na anyo ng pagkatuto na kahit ang mga bagong silang na sanggol ay kayang gawin . Kapag ang parehong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay nauulit, ang utak ay nagsisimulang iugnay ang mga ito. Kaya, kung palagi kang kumakanta ng isang partikular na kanta bago matulog, kalaunan ay marirelax din ang iyong sanggol sa tunog nito bago pa man magsimulang matulog. Maghahanda ang kanyang katawan, bababa ang kanyang antas ng cortisol at babagal ang kanyang paghinga. Gumawa ka ng senyales, isang shortcut para kumalma. At ang shortcut na ito ay binubuo ng iyong boses, ng iyong presensya, ng iyong pagiging matatag. Isipin ang mga ritual sa iyong sariling buhay, iyong mga nagpasigla sa iyo. Kape sa umaga, isang pamilyar na landas, isang awiting magdadala sa iyo sa kung saan. Ngayon isipin mo na may 3 buwan at may gumagawa ng mga angkla na ito para sa iyo araw-araw. Ito ang ginagawa mo kapag gumagawa ka ng mga ritual kasamang iyong sanggol. Bumubuo ka ng isang mundong may katuturan, isang mundong ligtas, isang mundong binubuo mo lamang. Ang ikapito at pangwakas na punto at sa totoo lang, marahil ang pinakamahalaga sa lahat maging kasalukuyan, tunay, ganap na naroroon, hindi perpekto, hindi laging kalmado, hindi laging sigurado kung anong gagawin, naroroon lang. Ito ang nag-uugnay sa lahat ng iba pa. Dahil lahat ng napag-usapan natin, pagtitig sa mata, pagsasalita, pagtugon sa pag-iiyak, paghawak, pagsasalamin, mga ritual ay ganap lamang na gumagana kapag naroon ka talaga. Hindi physical sa silid, kundi mental, emosyonal at talagang naroon. At gusto kong maging tapat sa iyo tungkol sa isang bagay. Ito rin ang pinakamahirap dahil ang pagiging bagong magulang ay nakakapagod sa paraang talagang mahirap ilarawan sa mga salita. Kakulangan ng tulog, kawalan ng katiyakan, ang napakalaking pagbabago sa iyong pagkakakilanlan at sa iyong buhay, marami yan. At ang pressure na laging naroroon ay maaring parang isa pang bagay na dapat makaligtaan. Kaya hayaan ninyong magbungkahi ako ng ibang paraan ng pagtingin sa mga bagay-bagay. Ang pagiging presente ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto. Hindi ibig sabihin nito ay walang mga screen, ni palaging pakikipag-ugnayan, ni 100% atensyon sa bawat sandali. Hindi yan makatotohanan at hindi yan ang hinihingi sa iyo ng agam. Yan ang ibig sabihin nito. Sa mga sandaling kasama mo ang iyong sanggol, tunay na hayaan ng iyong sarili na makasama siya. Ilagay ang iyong listahan ng mga dapat gawin sa isip ng 1 minuto. Huwag nang ulit-ulitin ang mga dapat pag-usapan o nakalimutang gawin. Tingnan ang munting sanggol na ito na nakatitig sa iyo. Narito ang katotohanan. Alam nila, hindi sa salita o sadya, kundi ramdam ng kanilang nervous system kung ang may hawak sa kanila ay talagang naroroon o wala sa sarili. Ramdam nila ang kaibahan ng katamang pisikal sa tunay na presensya. At kapag pinili mong maging tunay na naroroon, kahit sa maliliit na dosis, kahit sa mga di perpektong sandali, nararamdaman nila ito sa paraang mas malalim kaysa sa anumang bagay sa listahang ito. Narito ang gusto kong tandaan mo pagkatapos ng videong ito. Ang pagiging presente ay hindi isang regalong ibinibigay mo sa iyong sanggol nang sa ganang sarili mo lang. Kabaliktaran pala talaga,
Ang mga sandaling bumabagal ka at talagang nakakakonekta sa iyong sanggol ay kadalasan ang mga sandaling nagpapagana sa iyo, nagpapaalala sa iyo kung bakit mo ginagawa ang lahat nito, binabawasan ang ingay at pagkapagod upang bigyan ka ng isang bagay na hindi kayang gawin, bilhin o planuhin. Ang koneksyon, totoo, tahimik, hindi maikakaila. Di kailangan ng baby mo ng perpektong magulang. Kailangan kanya ang totoong ikaw, pagod man pero magpahamahal at ginagawa ang lahat. Sa tuwing gagawin mo ang 7 paraang tinalakay natin, tinatandaan at iniipon niya ito. Hayaan ninyong ibalik ko ang aking buod. 7 bagay, 7 pang-araw-araw na kilos na nagsasalita ng wikang dapat tanggapin ng iyong sanggol ng isilang. Tingnan ito ng may init at buong atensyon. Kausapin mo siya na parang siya na ang taong kinakaharap niya ngayon. Tugunan ng kanyang mga luha ng may katatagan at kabaitan. Pangalanan ng iyong haplos upang maranasan ito bilang ligtas at sinasadya. Baliktarin ang kanyang mga ekspresyon ng may kagalakan. Gumawa ng mga ritual na gagawing mahuhulaan at matibay ang kanyang mundo at maging kasalukuyan, tunay, ganap at di perpektong kasalukuyan. Wala sa mga aksyon na itong nangangailangan ng pera. Wala ring nangangailangan ng perpeksyon. Wala ring humihingi ng anumang bagay na wala ka pa sa loob mo. Konsensya ang hinihingi na ang kamalayan na ang iyong sanggol ay hindi kailangang maghintay na lumaki para simulang maunawaan ang mundo. Nauunawaan niya ito ngayong mismo sa pamamagitan mo, sa iyong muka, sa iyong boses, sa iyong haplos, sa iyong katatagan, sa iyong presensya. Araw-araw isinusulat mo unang kabanata kung sino siya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas ng mas marami pang content na katulad nito, ha.